Sa unang pagkakataon, isinapubliko na ang detalyadong sagot ni Vice President Sara Duterte sa bawat aligasyon na nakasaad sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Sa halos lahat ng issue, iisa ang pangunahing argumento ng kanyang kampo, wala umannong sapat na ebidensya upang patunayan ang mga paratang. Sa issue ng umano'y pagbabanta laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., sinabi ng kampo ni Duterte na wala talagang naganap na pagbabanta. Ayon sa kanila, sinagot lamang ng Vice Presidente ang tanong ng isang reporter kaugnay ng umano'y operasyon laban sa pamilya Duterte. Dagdag pa nila, wala namang naipakitang ebidensya na may kinontrata siyang asasin o sino mang tao upang saktan ang Pangulo. Sa aligasyon naman ng unexplained wealth, pinabulaanan ng kampo ni Duterte ang umano'y hindi pagdedeklara ng halos 80 milyong net worth sa kanyang SAL-end. Iginiit nila na walang ebidensyang nagpapatunay sa aligasyon. Ipinaliwanag din nila na hindi impeachable officer ang kanyang asawa, kaya hindi umano dapat isama ang kita nito upang palabasing kahina-hinala ang kabuuang yaman ng pamilya. Kaugnay naman umano ng 6.7 bilyong bank transactions ng mag-asawang Duterte mula 2007 hanggang 2024, sagot naman ng kampo ng Vice Presidente na labag umano sa batas ang pagsasapubliko ng ulat ng Anti-Money Laundering Council. Dahil dito, naniniwala silang hindi ito dapat gamitin bilang ebidensya at sinabi nilang haharapin nila ang usaping ito sa tamang proseso. Sa mga dokumentong inilabas ni dating Senador Antonio Trillanes na nag-uugnay umano kay VP Sara sa iligal na droga, sinabi ng kampo ni Duterte na kung totoo mang galing sa bank records ang mga ito, nilalabag nito ang Bank Secrecy Law. Dahil dito, iginiit nilang hindi dapat tanggapin ang naturang mga dokumento bilang ebidensya. Sa usapin ng mahigit 600 milyong confidential funds, itinanggi ng kampo ni Duterte ang aligasyong may maling paggamit ng pondo. Iginiit din nilang walang ebidensyang personal na nakinabang ang Vice Presidente sa confidential funds. Dagdag pa nila, regular umano ang paglalabas at paggamit ng naturang pondo batay sa mga dokumentong hawak mismo ng prosekusyon at hindi pa rin pinal ang Notice of Disallowance ng Commission on Audit. Samantala, sa aligasyon ng katiwalian at panunuhol sa Department of Education, sinabi ng kampo ni Duterte na wala umanong maipakitang ebidensya na siya ang pinanggalingan ng pera o tumanggap o nagbigay ng suhol upang impluensyahan ang procurement process ng DepEd. Dahil dito, hiniling ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na tuluyan ng ibasura ang Articles of Impeachment dahil, ayon sa kanila, hindi umano naaabot ng mga aligasyon ang hinihinging pamantayan ng konstitusyon para sa isang impeachment. Mga kababayan, kapansin-pansin na ang depensa ng kampo ni Vice President Sara Duterte ay hindi lamang simpleng pagtanggi sa mga aligasyon. Ang kanilang pangunahing argumento ay nakatuon sa kakulangan umano ng ebidensya at sa legal na isyu kung maaari bang tanggapin ang ilan sa mga dokumentong ginagamit laban sa kanya. Sa madaling salita, hindi lamang nila kinukwestiyon ang mga paratang, kundi maging ang paraan ng pagkuha at paggamit ng ilan sa mga ebidensya. Gayunpaman, nasa prosekusyon ang tungkuling patunayan ang kanilang mga aligasyon, habang nasa depensa naman ang pagpapakita kung bakit hindi sapat o hindi katanggap-tanggap ang mga ebidensyang iyon. Sa huli, ang Senado bilang impeachment court ang magpapasya kung alin sa mga argumento at ebidensya ang mas mabigat sa ilalim ng batas at ng konstitusyon.